Hindi ka papalitan ng AI. Papayamanin nito ang iilan at iiwan ang karamihan. Sa video na ito, malalaman mo kung anong mga trabaho ang lalong kakailanganin sa panahon ng AI. Habang lumalakas ang AI, mas nagiging malinaw ang isang katotohanan. Hindi lahat ng trabaho ay pare-pareho ang halaga. Ang mga paulit-ulit, predictable at rule-based ang unang nawawala. Pero ang mga trabahong nangangailangan ng pag-iisip, emosyon at pananagutan ay lalong hinahanap. Habang dumarami ang automation, mas kailangan ng taong marunong magdesisyon at gumabay. Dito nagsisimula ang oportunidad. Umpisahan natin sa AI specialists at sa mga operators. Habang dumarami ang AI tools, mas kailangan ng taong marunong gumamit ng mga ito ng tama. Hindi lahat marunong mag-prompt, hindi lahat marunong mag-train, mag-monitor, at mag-ayos ng AI outputs. Sa 2030, hindi sapat na may AI ang kumpanya. Kailangan nila ng taong marunong magpatakbo nito ng ligtas at epektibo. Mas maraming AI specialists ang kailangan. Pangalawa, data analysts at decision makers. Kayang maglabas ng AI ng data, pero hindi nito kayang magpasya para sa tao. AI ang nagbibigay ng impormasyon. Tao ang may pananagutan sa desisyon. Sa negosyo, gobyerno, at healthcare, mahalaga ang tamang interpretasyon ng data. Isang maling desisyon, malaking epekto. Sa 2030, mas lalong hahanapin ang mga taong marunong mag-analyze at mag-isip ng kritikal. Pangatlo, creatives na marunong gumamit ng AI. Hindi nawawala ang creativity, nagbabago lang ang tools. Kayang gumawa ng AI ng content, pero ang direksyon, mensahe at emosyon ay galing pa rin sa tao. Sa 2030, ang mananatili ay ang creatives na marunong gumamit ng AI bilang partner. Mas mabilis ang gawa, mas malaki ang output, mas mataas ang value. Pang-apat, healthcare workers, doctors, nurses, caregivers, therapists. Kayang tumulong ng AI sa diagnosis, pero hindi nito kayang umunawa ng takot at sakit. Hindi nito kayang magpakita ng malasakit. Habang tumatanda ang populasyon, mas kailangan ang human care. Sa 2030, mas lalong magiging mahalaga ang healthcare workers na may empathy. Panglima, educators at coaches. Kayang magturo ng AI ng impormasyon, pero hindi nito kayang mag-motivate tulad ng tao. Ang tunay na guro ay hindi lang nagtuturo ng aralin, naghuhubog siya ng disiplina, mindset at karakter. Sa 2030, mas kailangan ang educators na marunong gumamit ng AI bilang tool. Mas lalakas ang demand sa mentors at coaches. Pang-anim, cybersecurity experts. Habang lumalakas ang AI, lumalakas din ang cyber threats. Mas matatalino ang hackers, mas komplikado ang attacks, mas mahalaga ang seguridad ng data. Sa 2030, hindi lang malalaking kumpanya ang target, pati ordinaryong tao. Kaya ang cybersecurity experts ay isa sa pinakamahalagang trabaho sa hinaharap. Pang-pito, AI ethics at governance roles. Hindi lahat ng kaya ng AI ay dapat gawin. Kailangan ng tao para magtakda ng limitasyon. Kailangan ng tao para magbantay. Sa gobyerno at malalaking kumpanya, lalabas ang mga role para sa AI ethics. Sila ang magsisigurong tama at makatao ang paggamit ng AI. Sa 2030, lalong lalaki ang trabahong ito. Pangwalo, skilled trades at hands-on jobs. Electricians, plumbers, technicians, mechanics. Mahina ang AI sa pisikal na mundo. Hindi nito kayang mag-adjust sa unpredictable na sitwasyon. Habang nagiging digital ang mundo, mas mahalaga ang taong marunong sa aktwal na gawain. Sa 2030, tataas ang value ng skilled trades. Pangsyam, entrepreneurs at problem solvers. Ang AI ay tool. Ang negosyo ay tungkol sa problema at solusyon. Ang taong marunong makakita ng oportunidad ay hindi mapapalitan. Sa 2030, ang yayaman ay ang marunong gumamit ng AI para lutasin ang totoong problema. Hindi kailangan maging programmer. Kailangan maging mapag-isip at decisive. Pang-sampu, leaders at people managers. Sa panahon ng automation, mas kailangan ang leaders na marunong makinig at gumabay. Hindi kayang palitan ng AI ang tunay na leadership. Sa 2030, ang kumpanyang walang maayos na leader ay babagsak kahit may AI pa sila. Mahalagang paalala, hindi AI ang kalaban. Ang kalaban ay ang ayaw magbago. AI ay amplifier. Pinapalakas nito ang magaling. Pinapabilis nitong mawala ang hindi handa. Ano ang dapat gawin na ngayon?
Aralin ang AI, gamitin ang AI, hanapin kung paano ka nito mapapahusay. Palakasin ang human skills tulad ng communication, creativity, at critical thinking. Sa 2030, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan marunong kang mag-adapt. Habang ang iba natatakot sa AI, may mga trabahong lalong lumalakas dahil dito. Ang tanong na ngayon, saan ka papanig? Sa mawawala o sa lalakas? Ang hinaharap ay para sa handang magbago.